Sino po rito? Kung meron mang isa sa mga pinakapangarap ka sa buhay mo, yung maging masaya yung pamilya mo. Sino po rito? Pangarap niya yon, maging masaya yung kanyang pamilya. Kasi nga, ito yung totoo eh. Parang ang hirap i-enjoy ng tagumpay sa iyong business kahit na sabihin kumikita ng maganda, maganda ang nagiging takbo, kung pag-uwi mo naman, ang atmosphere sa bahay nyo, ang lungkot. Totoo ba yan? Parang hindi mo pwedeng ma-enjoy yung tagumpay na yon doon sa aspeto na yon ng buhay mo, doon sa business, kung pag-uwi mo naman, ang lungkot ng atmosphere sa bahay nyo. Totoo ba yan? Parang ang hirap i-enjoy na yung marami kang pera, pero pagdating doon sa bahay, parang ang lungkot ng atmosphere. And at the same time, totoo po ba, parang ang hirap i-enjoy yung tagumpay mong karir kung pag-uwi mo sa bahay, napakalungkot ng atmosphere. Pansinin nyo, may mga tatay na para di malungkot, magbababad sa inuman, magbababad sa sugalan, magbababad sa barkada, kung saan pupunta para maiwasan lang yung lungkot sa pag-uwi niya sa bahay. Pansinin nyo, may mga nanay para hindi malungkot, mag-uubos ng oras kasama yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kumare, mag-uubos ng oras sa Zumba, kahit na pagkatapos ng Zumba, pupunta doon sa mga only rice. Napansin nyo yun? At the same time, pansinin nyo, may mga anak, para hindi malungkot pag-uwi sa buhay o sa bahay, sa halip umuwi ng bahay, didiretso sa galaan, didiretso sa barkada, o hindi kaya, pupunta kasama ang girlfriend, ang boyfriend, kung saan gustong pumunta. Kasi nga ito ang totoo. Minsan, hindi mo rin masisi ang miyembro o isang miyembro ng pamilya na piliin ang mas mahabang oras sa labas ng bahay. Napansin niyo yun? Kasi ikaw mismo, karanasan mo sa buhay mo yan eh. Nung ang pakiramdam mo, parang mas malungkot pang umuwi sa bahay, mas pinipili mo na lang na mag-stay sa labas ng bahay. Napansin niyo yan? Kasi nga, may mga tatay, bago umuwi ng bahay, pansinin nyo, i-chat ng misis, i-chat ng asawa, i-chat na baka dadaan ka na naman sa babae mo, baka kung sino naman ang kasama mo, baka kung saan ka na naman magawi. Suppose, tandaan nyo po sa mga kababaihan, lalo na sa mga asawang babae, suppose na nagkamali nga ang asawang lalaki, pero dapat alam ng babae yung tamang response sa ganong sitwasyon. Yung response na pabalik, hindi yung pataboy doon sa asawa mo. Kasi nga, napakalaki ng problema kapag ka ang response ng isang babae doon sa nagkamaling lalaki o asawa ay palayo pa. Mas lalong magkakalayo at mas lalong lulungkot ang bahay kapag kamali ang response sa isang taong nagkamali. At sa part naman ng nanay, bakit may mga nanay, pansinin nyo, bakit mas gusto pa nila na mag-ubos ng oras sa labas ng bahay? Pansinin nyo, may mga nanay na pagod na sa kagagawa sa bahay, madalang pa sa ulan na mailabas ng asawa o ng anak, pag nagkulang pa sa budget, siya pa nasisisi. Totoo po ba yan? Kaya may mga tao, ayaw na lang mag-stay sa loob ng bahay. Pakiramdam niya kasi yung sa part ng nanay, pakiramdam niya pinakamabigat ang gampanin niya pero pinaka-least recognize ang sakripisyo niya pagdating sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. At sa part naman ng anak, bakit mas pinipili pang mag-stay sa labas ng bahay? Pansinin niyo, kung ang lagi niyang nasasaksihan pag-uwi, yung away, yung bangayan ng kanyang mga magulang, tingin nyo, may encourage kaya ang isang anak na mag-stay sa loob ng bahay. Napakarami pong mga miyembro ng pamilya natin mula sa asawang lalaki, asawang babae, sa mga anak, mas pinipili na lang mag-stay sa labas ng bahay simply because ang lungkot sa loob ng bahay. Hindi nila maramdaman yung hinahanap na saya sa loob ng bahay. Kaya nga this morning, we will talk about doon sa iba't ibang role ng bawat pamilya o bawat bahagi ng pamilya. Kasi nga, ang laki ng pwedeng maging problema kapag hindi naunawaan ng bawat isa yung role niya bilang isang asawang lalaki, bilang isang asawang babae, at bilang anak sa loob ng kanyang pamilya. Alam niyo po, again,
Napakalaki ang pwedeng maging impact nito sa loob ng pamilya. Kapag ka ang isa, hindi niya naunawaan yung kanyang role. By the way, sino po naniniwala? Meron kang malinaw na role bilang part ng pamilya mo. Kahit na ikaw ay asawang lalaki, kahit na ikaw ay asawang babae, kahit na ikaw ay isang anak, hindi mo pwedeng i-neglect ang iyong role bilang isang part ng pamilya na yan. Now, ang tanong, ano ba ang role ng bawat isa sa loob ng pamilya? Alam niyo po, unahin natin yung role ng isang lalaki o asawang lalaki sa loob ng pamilya. Unang-una, bigyan ng kasiyahan ang kanyang asawa, babae. Sino po rito, gusto niya, pasayahin siya ng asawa niyang lalaki doon sa mga babae? Alam niyo po, importante na role ng isang lalaki, yung pasahin yung kanyang asawa eh. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 7, sa gayon din paraan kayong mga lalaki, inuwain ninyo at pakitunguhan na may paggalang ang inyong asawa tulad sa mas mahinang kasangkapan. Sila'y inyong kapwa at pagmana sa kaloob na walang hanggang buhay. Gawin ninyo ito at walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Alam niyo po, kung papansinin mo, tatlong bagay yung binibigyan pansin ni Peter kung papaanong dapat mapasaya ng isang asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Una, maging maunawain sa asawang babae. Sino po naniniwala? We were created differently. Iba yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Iba ang pagkakalikha sa babae, iba ang pagkakalikha sa lalaki. Hindi tayo nilikha ng Diyos na magkakapareho. Yung mga babae, ibang-iba sa lalaki ang pagkakalikha. Kasi, napansin yun? Ano ibig sabihin nito? Huwag mong ikagalit kung yung asawa mong babae, biglang-bigla nagbabago ang emotion sa madalis na panahon. Totoo ba nangyayari yon? Maraming babae, mas mabilis ang pagbabago ng emotion kumpara sa mga lalaki. Iyon yung realidad. Hindi lang dahil ito ang kanilang katangian, kung hindi ito ay bahagi talaga ng pagkakalikha sa kanila ng Diyos. Huwag mong ikagalit kung yung asawa mong babae naiiyak doon sa mga bagay na tinatawanan mo lang. Napansin niyo yan? May mga bagay sa atin na katawa-tawa pero sa kanila malalim ang kahulugan. Sa kanila yon emotional pagka sa part nila. At huwag mong ikagalit kung yung asawa mong babae, nagtatampo pag nakalimutan mo yung inyong mansary, yung inyong anniversary, at yung mga panahon na mahalaga sa kanya, na para sa'yo ay parang normal lang. We were created na magkakaiba eh. At yung mga babae, doon sa paraang ganon sila, nilikha ng Panginoon eh. Kaya nga, nagbibigay ng malinaw na pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Kung gusto mong pasayahin ang iyong asawa, kailangan malinaw sa iyo na ang iyong asawa ay ibang-iba sa karakter na meron ka. Ibang-iba siya sa attitude na meron ka. Ibang-iba ang kanyang nature sa nature na meron ka. Ikalawa, i-honor yung mga taong mahalaga sa kanya. Sino po naniniwala? Isang paraan ng pagbibigay kasiyahan sa asawang babae, yung hindi lang siya yung alam mong i-honor, maging yung mga taong mahalaga sa kanya. Dapat alam natin kung paano i-honor yung mga taong mahalaga sa kanya. Kasi nga, ito ang totoo. Iba yung saya na dala sa isang asawang babae pag yung mahalagang tao sa buhay niya, inaalala rin ng asawa niya. Maniwala ka, iba saya na dala sa asawa mo pag naalala mo yung mga mahal niya sa buhay. Yung mga magulang niya, yung pamilya niya, yung mga kamag-anak niya. Iba yung saya sa kanya nito eh. Kung buhay pa yung mga biyanan mo, ikaw na yung mag-initiate na dapat pinupuntahan, dinadalaw niyo sila. Ngayon, kung umuwi na sa Panginoon, dalawin mo pa rin, as a show of respect, dalan nyo ng bulaklak. Lalo na ngayon, mag-uundas po. Dapat, hindi lang yung, ang alam mo lang puntahan, yung part lang o yung sa side mo lang. Bilang lalaki, dapat alam mo na magbibigay ng kasiyahan sa iyong asawa, yung bigyan mo rin ng honor yung mga taong mahalaga sa kanya kahit umuwi na sa Panginoon. Yung ikaw na yung mag-initiate kung saan man sila nakalibing, kung saan man sila nandoon, yayain mo at magdala ka ng bulaklak.
Alam niyo po, wag mong sasabihin na wala na yon. Wala na mangyayari doon. No. Masakit yun pag narinig yun ng isang babae, lalo na sa part ng isang babae na emotional. Na kapag ka sinabi mo na hindi na kailangan puntahan at patay na. No, hindi ganon. Kahit nasa Panginoon na, dapat marunong pa rin nating pahalagahan yung mga taong mahalaga sa ating asawa. Tandaan niyo po, bago mo na pangasawa ang asawa mo, may mga magulang yan na unang nagsakripisyo para sa kanya. Kaya mahalaga yon sa kanya. Now, unang-unang role yon ng lalaki para sa asawang babae. And another thing, piliin lagi yung asawang babae. Ikalawang role ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, dapat laging pinipili ang asawang babae. Sa Matthew chapter 9, sabi doon, 19, verse 9, sabi doon, sino mang nagpapaalis at na makikipaghiwalay sa kanyang asawa, liban na lamang kung pakikiapid ang dahilan at mag-asawa ng iba, nagkakasala ng pangangalo niya. Ano ibig sabihin dito ng Panginoon? Alam niyo po, maaaring hindi kayo laging magkasundo. Pero sa huli, dapat siya pa rin ang pipiliin mo. Maaaring ang dami niyong pinagkakadiskusyonan, marami kayong hindi pinagkakasunduan, pero dapat sa huli, siya pa rin ang pipiliin mo. Maaaring hindi mo magustuhan lagi mga desisyon niya sa buhay. Totoo ba yan? May mga mag-asawa, hindi naman lagi magkasama yung kanilang desisyon eh. Magkaayon yung kanilang desisyon. There are times na yung desisyon ng babae, hindi nagugustuhan ng lalaki. Pero at the end of the day, dapat, kahit hindi kayo nagkasundo sa isang desisyon na yon, hindi mo nagustuhan ang desisyon niya, siya pa rin ang piliin mo. At maaaring hindi mo makita lahat na maganda sa kanya na nakikita mo sa ibang babae, pero sa huli dapat siya pa rin ang piliin mo. Totoo po ba yan? Hindi naman laging maganda yung makikita natin sa ating asawa eh. Sa lahat po ng mga lalaki, sino aminado? Hindi, sa lahat ng panahon, hindi maganda ang nakikita mo sa kanya. May mga panahon na disappointed ka. May mga panahon na hindi mo gusto yung naririnig mo sa kanya. May mga panahon na hindi mo gusto yung ipinapakita niya sa'yo. Pero at the end of the day, sabi nga, dapat siya pa rin ang piliin mo. Kahit mas maganda yung nakikita mo doon sa ibang babae, kahit mas maganda yung naririnig mo doon sa ibang babae, pero dahil siya yung ibinigay ng Diyos sa'yo, dapat malinaw sa'yo na ang isa sa mga role mo, siya pa rin ang pipiliin mo sa huli. Dapat malinaw sa atin ang lahat na yon. Kasi nga, tandaan nyo po, sa lahat ng mga kalalakihan, kahit mag-iba ka ng relasyon, hindi pa rin naman perpekto ang mapupuntahan mong relasyon. Baka nga mas magulo pa ang mapuntahan mo. Totoo pa ba yan? Doon sa mga nagbabalak na mag-iiba pa ng kasamang babae sa kanyang buhay, mag-iiba pa ng asawa, tandaan mo, kahit mag-iba ka ng relasyon, hindi pa rin perpekto ang mapupuntahan mong relasyon dahil walang perpektong relasyon. At baka nga mas magulo pa yung mapuntahan mo. Ito po ang totoo. Kahit naman maghanap ka ng iba, hindi ka pa rin makakakita ng perpektong babae. Totoo pa ba yan? Kahit maghanap ka pa ng iba, wala ka pa rin makikita ng perpektong babae. Baka nga yung maipalit mo, mas pagsisisihan mo pa. At ito ang totoo, kahit naman iwan mo asawa mo, sa huli, sa kanlungan ka pa rin o sa kandungan ka pa rin ng asawa mo uuwi. Napansin niyo yun? May mga tao, malungkot lang na kung kailan nasa kabaong na at saka umuwi sa asawa. Alam niyo po, kaya nga ganun kagrabe, anumang grabe ng hindi pagkakaunawaan, piliin pa rin ang mag-stay sa piling o sa tabi ng asawang babae. What does it mean? Una, ang pagpili kasi sa asawang babae, hindi choice, kung hindi tungkulin ng asawang lalaki. Lagi po nating tatandaan, hindi choice, kung hindi tungkulin ng isang asawang lalaki na laging piliin ang kanyang asawang babae. Iisa ang ibinigay na panuntunan ng Diyos, na paraan ng Diyos o dahilan
para hiwalayan ang asawang babae. Ang linaw-linaw ng sinabi ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, maliban sa pakikiapid. Pero maliban doon, wala ka ng ibang dahilan para gawin na iwan ang iyong asawang babae. Alam niyo po, again, hindi choice ang pag-i-stay sa tabi ng asawa kung hindi tungkulin ito ng isang lalaki. Kaya maraming lalaki, pansinin niyo po, mabilis magpalit ng asawa kasi nga akala nila, choice nila, at hindi nila tungkulin ang mag-stay sa tabi ng kanilang asawa. At dahil doon, sa maling akala na yon, maraming lalaki, pag may hindi nagustuhan sa asawang babae, maghahanap na ng iba. Dahil doon sa maling akala na yon, maraming lalaki, pag may tumuksong babae, agad-agad nagpapatukso. At dahil doon sa maling akala na yon, na ang pag-i-stay sa tabi ng asawang babae ay choice at hindi tungkulin, dahil doon, mas malakas ang loob na magpalit ng kasama sa buhay. Kaya nga dapat malinaw sa lahat ng lalaki na tungkulin at hindi choice ang mag-stay sa tabi ng asawang babae. Kasi nga, nung ikaw ay binata pa, tandaan nyo po, single pa, nasa sayo lahat ng kalayaan na piliin sino ang gusto mong makasama. Kaya nga sa lahat ng mga kabataan natin, sa mga young pro natin na single pa, tandaan nyo, habang ikaw ay single pa, nasa iyo lahat ang kalayaan, nasa iyo lahat ang karapatan para piliin ang gusto mong makasama sa buhay. Pero nung ikaw ay makapili na, mag-asawa na, your freedom to make a choice replaced by responsibility to stay beside your wife. Iyon ang ibig sabihin nun. Lahat ng kalayaan sa pagpili na yon, sa makakasama, pinalitan yon nung ikaw ay makapili na ng responsibilidad na mag-stay forever sa pinili mo. Dapat ganon kalinaw sa atin yung concept na yon. Kaya nga hindi basta-basta ang pagpili ng makakasama sa buhay. Huwag kang pipili lang ng kung sino lang yung nakita mong parang maganda ngayon. Ne, ang lalim ng dapat na panuntunan sa pagpili. Lalo na kung ito ba talaga yung ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi nga at the end of the day, tama yung sinasabi ng mga matatanda na ang pag-aasawa hindi parang kanin na isusubo pag ayaw mo na, aayawan mo na. No, hindi ganon. Ang responsibility, pag ikaw ay nag-asawa na, for life na yon. Hanggat nabubuhay ang asawa mo, kayo dapat ang magkasama at hindi pwedeng magpalit ka ng ibang makakasama. No. Ikalawa, ang pag-i-stay sa tabi ng asawang babae ay hindi lang tungkulin kung hindi pagsunod sa Diyos at sa diwa ng kasal. Dapat malinaw sa atin yon. Bakit kaya laging kasama sa seremonya ng kasal yung mga linyahan na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao? Pansinin nyo. For two reasons. Una, from the very beginning, gustong ipaalala ng Diyos that marrying someone is a lifetime journey. Pag nag-asawa ka ng isang tao, iyon ay isang habang buhay na journey kasama siya. Na pag may nakita kang ayaw mo sa kanya, aayaw ka na, no, hindi pwede yun. Na pag may nakita kang mas sexy na, mas mabango na ang hininga sa kanya, papalitan mo na siya. Hindi pwede yun. Kaya naman dapat sa mga babae naman, dapat marunong ka namang maligo. Marunong ka namang mag-alaga sa sarili mo. Hindi ko mo mag-asawa na kayo, ay parang sasanayin mo na doon sa hindi dapat naamoy ang asawa mo. Dapat ang mga babae, marunong din naman kahit mag-asawa na, naakitin yung kanyang asawa. Kasi, tandaan nyo po, hindi mo maaakit ang asawa mo kung pagpasok mo pa lang ang naaamoy niya parang palengke. Hindi mo maaakit ang asawa mo pag matutulog kayo, aninalang niya, magkahiwalay kayo dahil hindi siya makatulog o binabangungot siya sa amoy mo. Dapat marunong ang babae na hanggang matagal na silang magkasama,
naaakit pa rin yung kanyang asawa sa kanya. And another reason, bakit sinabi ng Panginoon nyo na ang pinagsama niya ay hindi dapat paghiwalayin ng tao, from the very beginning, gustong ipaalala ng Diyos na even your free will should prevail over God's will. Walang kalayaan ng tao ang pwedeng mangibabaw sa kalooban ng Diyos. Dapat malinaw sa atin yon. Kahit meron tayong free will, hindi pwedeng mangibabaw yung kalayaan mo na yan sa pagpili sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na hindi dapat pinaghihiwalay ang dalawang pinag-isa ng Diyos, wala dapat mapaghiwalay dito. Pag sinabi ng Diyos na ang dahilan lang kung makiapid ang babae, saka mo lang hiwalayan, dapat iyon lang ang dahilan at wala ka ng ibang idadagdag na dahilan. Ikatlong role ng isang lalaki o asawang lalaki, protektahan lagi ang kanyang asawang babae. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanya. At doon sa Ephesians chapter 5 verse 29, 25, ang sabi doon, meron ba yun? Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia at inalay ang kanyang sarili. Sino po naniniwala? Kasama sa role ng isang lalaki, hindi lang pasayahin, hindi lang laging piliin, kung hindi protektahan ang asawa niyang babae. Ano ibig sabihin nito? Kung may unang-unang dapat nagpuprotekta sa babae, asawang lalaki. Now, ang tanong, saang areas ba dapat unang-unang pinoproteksyonan ng lalaki ang kanyang asawang babae? Una, sa mga sakit na salita. Totoo ba? Maraming lalaki parang may lisensya kung magsalita ng masakit sa asawa. Totoo po ba yan? Madalas parang yung hindi niya naririnig sa iba, naririnig niya sa'yo. Totoo ba? Maraming asawang lalaki parang nakasanayan na ang pagsalitaan ng masakit ang asawang babae. At totoo ba? Maraming asawang lalaki parang hindi nasasaktan ang asawang babae pag pinagsasalitaan ng masakit. Where in fact, siya dapat yung pinakahindi pinanggagalingan ng masakit na salita para sa kanyang asawa. Where in fact, siya dapat yung pinakaunang depensa ng babae sa masakit na salita. And where in fact, dapat siya yung unang-unang nasasaktan para sa asawa. Ganun ka-importante na malinaw sa lalaki na kasama sa na proteksyonan ang asawang babae sa masakit na salita. In short, bago ka maging mabait sa iba, sa asawa mo muna. Bago ka maging mahinahon sa iba, sa asawa mo muna. At bago ka maging considerate sa iba, sa asawa mo muna. Ikalawa, sa kahirapan ng buhay. Alam niyo po, sino naniniwala, kasama sa role ng lalaki bilang asawa, ang proteksyonan ang babae sa kahirapan ng buhay. Alam niyo po, paglabag sa diwa ng pag-aasawa, yung nabibigo ang lalaking proteksyonan ang babae sa kahirapan. Sino po naniniwala? Malaking kabiguan sa isang babae, yung asawa mo pang babae o lalaki ang nagbabaon sa iyo sa hirap. What does it mean? Ang pagprotekta sa asawang babae sa kahirapan, pagtupad sa dahilan to, bakit ikaw ang ibinigay sa kanya ng Diyos na makasama sa buhay? Ang pagprotekta sa asawang babae sa kahirapan, pagsasabuhay ng isa sa pinakadakilang layunin ng marriage. At yung pagprotekta sa asawang babae sa kahirapan, nagpapakita ng napakagandang modelo sa mga anak. Pag naging malinaw ito sa lahat ng asawang lalaki, walang babae ang masasaglak sa kahirapan. Pag naging malinaw ito sa lahat ng asawang lalaki, walang babae ang magmumukhang kawawa sa pera. Now, kung ang asawang lalaki ay may role bilang asawa, ano naman ang role ng asawang babae? Alam niyo po, again,
Kung naging malinaw sa atin ngayon ang role ng asawang lalaki, dapat mas maging malinaw naman sa atin ngayon ang role ng isang babae. Una, na role ng isang babae sa kanyang asawang lalaki, bigyan ng kapayapaan ang buhay ng asawang lalaki. Sabi doon sa Proverbs chapter 21, verse 9, mas mabuti pa raw tumira sa ibabaw ng sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama asawang palaaway. Sino po rito? Naiinis siya kapag ka napakaingay ng kasama niya. Sino po rito? Sa mga lalaki, sa mga tatay. Sino rito? Naiinis ka kapag ka yung gusto mong magpahinga pero hindi ka mapahinga. Dahil meron kang kasamang parang, alam niyo yung tiririt na ibon? Yung halos walang tigil. Alam niyo po, dapat malinaw sa mga babae ito na kasama sa role ng isang babae bilang asawa, bigyan mo ng mapayapang buhay ang iyong asawang lalaki. Bilang asawa, bigyan mo ng kapanatagan ang isip ng asawa mo. Sino po rito aminado? Minsan sinabi na sa iyo ng asawa mo pero ulit-ulitin pa rin sa iyo. Totoo ba? Maraming mga babae, ganon? Sinabi na doon sa asawa na ito yung kailangan natin, pero nung matutulog na, uulitin pa rin. Nung magpapahinga na, uulit-ulitin pa rin. Alam niyo po, again, kasama sa role ng babaeng asawa o ng asawang babae, yung bigyan ng tahimik na buhay ang asawa eh. Why? Una, itinataboy palayo ng isang nager o bungangerang babae ang asawang lalaki. Totoo po ba yan? Minsan may mga lalaki mas gusto pa malayo doon sa tabi ng asawa kasi nga pagkatabi ang asawa, hindi natitigil eh. Napansin niyo yan? Gaya po ng sinasabi ng Biblia, mas mabuti pa raw na tumira sa ibabaw ng bubungan kaysa kasama yung babaeng walang ginawa kundi bungangaan ng asawa niya. Sino po aminado? Mahirap kasama ang babaeng parang Armalite ang bibig. Napansin niyo yan? Ang hirap kasama ng ganong klaseng babae, lalo na asawa mo pa. Sino po aminado? Parang sumpa, yung makapag-asawa ng babaeng tuwing magkakaharap kayo, bungangangaan ka. Ang hindi alam ng ganitong klaseng babae, tatlong bagay yung nagiging resulta nito. Siya mismo yung naglalayo ng loob ng asawa niya sa kanya. Tandaan nyo, hindi lalapit ang loob sa iyo, lalo na ng asawa mo, kung wala kang ginawa, tuwing magkikita kayo, kung hindi bungangaan siya. Ikaw mismo ang naglalayo ng pagmamahal ng asawa mo sa kanya. At ikaw mismo ang naglalayo ng presensya niya sa iyo. Kasi nga, wala namang lalaki ang gugusto yung mag-stay sa tabi ng isang babae na walang ginawa kung hindi pagalitan siya, bungangaan siya, inag siya ng inag. Kaya nga pansinin nyo, may mga lalaki sa halip umuwi ng maaga, mag-uubos muna ng oras sa labas bago umuwi. Pansinin nyo, may mga lalaki, bago umuwi, hanggat magagawa na makapag-overtime sa trabaho, mag-overtime. Yung iba mag-overnight pa nga eh. Napansin nyo? At ang matindi, para at least makaganti, hindi man lang magchat-chat o magte-text sa asawa na hindi pala uuwi. At hindi niya sinabi kung nasa saan siya. Alam niyo po, may mga lalaki, minsan sa halip mag-stay sa bahay, magsusugal, mag-stay sa sugalan, maghahanap ng kainuman. Kaya nga pansinin nyo, yung iba sa halip piliing makasama ang asawang babae, mas pinipili na lang mapag-isa eh. Ang malungkot lang, sa ganong sitwasyon, parehas nyo lang nasasaktan ng damdamin ng isa't isa eh. Totoo po ba yan? Sino rito nalulungkot pag malayo yung asawa niya? Lahat masaya? Sino rito na nasasaktan kapag ka magkalayo silang mag-asawa? Alam niyo po, whether you admit it or not, merong kurot sa puso ng isang tao kapag ka hindi kayo nagkakaunawaang mag-asawa eh. Totoo po ba yan?
Pagka meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, nasasaktan ka pa rin naman eh. Kahit na ikaw yung may kasalanan. Alam niyo po, ang malungkot lang kasi sa paglalayo, minsan, hindi natin napapansin, nakakasanayan na natin na malayo na tayo. Sanay na tayong malayo sa ating asawa. Minsan, ang malungkot lang, sa ganun sitwasyon, unti-unti, nalalayo na ang loob niyo sa isa't isa. Alam niyo po, pag hindi na-deal yung ganun sitwasyon sa loob ng relasyon, isang araw sanay na kayo na magkalayo. Isang araw sanay ka na nawala siya sa tabi mo. At ang malungkot lang sa ganung sitwasyon, unti-unti, nasasanay na kayo na parang ikaw na lang at siya na lang sa buhay niya. Isa sa mga pinakamalungkot na bunga o epekto ng hindi maayos na pakikitungo, pagbibigay ng kapanatagan, katahimikan ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. Ikalawa, itinataboy ng isang palasisi at palaaway na babae ang asawang lalaki. Totoo po ba? Malungkot lang minsan may mga babae na ang hilig manisi ng asawang lalaki. Napansin niyo yan? Kapag ka mayroong mga sumablay sa loob ng pamilya, ang hahanapan ng sisi yung asawang lalaki. At hindi lang yon, ang aawayin yung asawang lalaki. Alam niyo po, itinataboy mo lang ang asawa mo kapag ka ito ang attitude mo bilang asawa. Napakahirap kasama ng babae na walang ginawa kundi awayin ka sa lahat ng oras. Yung kahit magkalayo kayo, kahit sa chat aawayin ka. At totoo ba, lahat ng mga lalaki parang sumpayon, tuwing makakaharap ka ng asawa mong babae, pag hindi ka sinisi, inaway ka. What's the point? Pansinin nyo, bakit nga ba tinataboy ng paninisi at pag-aaway ang asawang lalaki? Malinaw po kasi, ang paninisi ay pagtatanggal ng accountability sa isang bagay at pagpapasa nito sa asawang sinisisi. Pag ikaw ay sinisisi, ibig sabihin, ibinabagsak lahat sa iyo yung accountability dun sa nangyari. At tinatanggal mo sa sarili mo na ikaw na naninisi. Which is mali. Dahil once na kayo ay binigkis na ng covenant ng marriage, tandaan nyo po, sa mabuti o hindi mabuting resulta ng isang desisyon, dapat kasama yon sa pinagsasaluhan ng mag-asawa. Kung may sumablay, dapat magkasama kayong mag-asawa dun sa accountability. And at the same time, ang paninisi ay pagdidiin na nagkamali ang taong sinisisi mo. Another thing, ang pang-aaway sa asawang lalaki, lalo na sa mga maliliit na bagay, nagpapababa ng tingin ng lalaki sa sarili. Tandaan niyo po sa lahat ng mga babae. Lalo na mga maliliit na bagay lang, pagkakamali, pagkukulang, sa mga maliliit na bagay, aawayin mo na yung asawa mong lalaki, nagpapababa ito sa pagtingin niya sa kanyang sarili. Alam niyo po, napakalungkot na may mga lalaki mas pinipili na lang lumayo, hindi dahil may iba, kung hindi umiwas na lang na laging inaaway. Kaya nga sa lahat ng mga asawang babae, tandaan mo, ang asawa mo, ang kakampi mo for life, hindi dapat na inaaway for life. Kakampi mo siya. Dapat kayo yung magkakampi. At hindi dapat siya yung lagi mong target na awayin. Yung nag-away na kayo ngayon, nagpaplano ka uli kung paano aawayin bukas. Napansin nyo, may mga ganong klaseng asawa. And another role ng isang babae, bigyang dangal ang buhay ng asawang lalaki. Sino po naniniwala? Hindi ka pwedeng mag-submit sa iyong asawang lalaki nang hindi mo kayang i-honor ang iyong asawa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagbibigay honor sa pagsasubmit sa iyong asawa. Hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod naman ako pero hindi ko siya kayang i-honor. No, walang ganon. Dalawang bagay yon na hindi dapat paghiwalayin. Yung submission at yung pag-honor sa iyong asawa. Now, ang tanong, paano nga ba maipapakita ng isang babae yung pagsasubmit at pag-honor sa kanyang asawang lalaki? Una,
Sa bawat gagawin mo, sa bawat sasabihin mo, lagi mong isaalang-alang ang dignidad ng asawa mo. Totoo ba? Pag hindi naging maingat ang isang babae sa mga gagawin, pwedeng malagay sa alanganin ang dignidad ng kanyang asawang lalaki. Pag hindi naging maingat ang isang babae sa mga sasabihan o sasabihin, pwedeng malagay sa alanganin ang dignidad ng kanyang asawa. What's the point? Hindi pwedeng dahil mas malakas kang magpasok ng pera sa pamilya mo, mas magiging malakas na boses mo sa kanya, lalo na may kaharap kayong ibang tao at anak ninyo. Totoo ba? May mga ganong babae? Dahil mas malakas kumita, mas malakas ang boses sa loob ng tahanan. Kahit may kaharap na ibang tao, kahit kaharap yung kanilang mga anak, malakas ang boses kesa sa asawa ang lalaki. Tandaan nyo po, hindi pwedeng dahil mas mataas ang pinag-aralan mo, kailangan desisyon mo lagi ang masusunod. No. At hindi pwedeng dahil mas malakas ang personality mo, pati kahinaan ng asawa mo na ilalabas mo sa iba. Tandaan nyo po, bilang asawang babae, anumang kapintasan ng asawa mo na ikaw mismo ang nag-highlight sa iba, damay ka doon sa kapintasan na yon. Bilang asawang babae, anumang kapangitan ng asawa mo na ikaw mismo ang nag-highlight sa iba, damay ka doon. At tandaan nyo, bilang asawang babae, anumang kasiraan ng asawa mo na ikaw mismo ang nag-highlight sa iba, damay ka doon. Anumang kapangitan, anumang kapintasan at kasiraan na ipinamamalita mo sa iba, damay ka doon. Ikalawa, sa bawat ikikilos mo, sa bawat ipopost mo, laging isaalang-alang ang dignidad ng asawa mo. Sino po naniniwala? Dapat ang tao, lalo na babaeng may asawa na, kumikilos base sa na kalalagayan niya. Totoo po ba yan? Dapat pag may asawa ka na, ang kilos mo na, taong o babaeng may asawa na. Kung ikaw na may asawa ng babae, huwag ka nang magpo-post na halos kita na kaluluwa mo. Totoo ba? May mga ganong mga babae? May asawa na't lahat, kung mag-post pa sa social media, nakalitaw lahat yung hindi dapat lumitaw. Kung ikaw naman may asawa ng babae, huwag ka nang magpo-post na magiging dahilan para mabastos ka. At kung ikaw naman ay may asawa ng babae, huwag ka nang magpost ng para kang dalaga. Tandaan mo, nang dalaga ka, nasa iyo lahat ang karapatan para sa pagpili anumang gusto mong i-post sa social media. Pero nung magkaasawa ka na, ibang usapan na yon. Kasi meron ka nang poproteksyonan na dignidad at pangalan ng asawa mo. Ibang usapan na yon pag nagbabago ang civil status ng isang tao. Huwag ka nang kikilos na parang dating dalaga ka pa rin. Ang katawan mo na yan ay exclusively para sa asawa mo na lang. Dapat malinaw sa'yo. Yung mga bagay na dapat asawa mo lang ang makakita, huwag mo nang ipakita sa iba, lalo na sa social media. At yung mga lugar na dapat asawa mo lang ang kasama mo, huwag mo nang gawin sa iba. Huwag mo nang puntahan kasama ang iba. Tandaan niyo po, lalo na usong-uso ngayon, yung mga reunion sa mga nung high school, nung batch nung high school, nung batch nung college, paano kung yung girlfriend mo nung high school, boyfriend mo nung high school, hindi sila yung napangasawa mo? Sino po rito? Yung boyfriend niya, yung girlfriend niya, napangasawa nung high school? Meron bang ganun dito? Parang wala, ano? Kami lang, ni nanay, ano? So, tingnan nyo, ang tibay namin, ha? So, ilang babae ang kinalaban niya, pero napagtagumpay niya. So, paalala ko po, doon sa mga kababaihan, attend ng reunion, ng high school, ng batch, ng college, ng ikaw lang. Kasi baka magkita kayo doon ng dati mo at ikaw lang,
posible na may mangyaring hindi dapat mangyari. Dapat pinoproteksyonan mo ang dignidad ng asawa mo. Kasi malaki ang possibility na malagay mo sa kahihiyan ang dignidad ng asawa mo. Laging tatandaan, ang pangalan ng asawa, iniingatan at hindi dunudungisan. Dapat malinaw yon sa lahat ng mga kababaihan. Ikatlo na role ng isang babae, bigyang kaayusan ng buhay ng asawang babae o buhay ng asawang lalaki. Sa Proverbs 31 verses 10 to 15, ang sabi doon, may hirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa niya at di kasamaan, wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang, lino at lana. Alam niyo po, sino naniniwala? Dapat ang babae, lalo na asawang babae, malinis sa katawan. Sino po rito dapat? Malinaw sa'yo, dapat malinis ka sa katawan mo. Hindi ko mo nagkaanak ka na, mag-iiba na yung amoy mo. No, hindi dapat ganon. Hindi ko mo nagkaanak ka na, pababayaan mo na yung itsura mo. Kasi kahit naman nagkaanak ka, at epekto ng panganganak mo, nagbago yung hugis ng katawan mo, pero dapat hindi pa rin nawawala yung kalinisan. Totoo po ba yan? May mga chubby nakaakit-akit pa rin. Totoo po ba yan? At meron namang mga tingin mo sexy, pero parang kadiri. Alam niyo po, dapat ang babae, lalo na asawang babae, malinis sa katawan, malinis sa bahay. Totoo po ba yan? Huwag yung pag nagkabisita ka, hanapin kung nasa saan ang bahay mo kasi mapapagkamalang karsada pa rin. Totoo ba may mga ganong bahay? Yung akala mo nasa karsada ka pa rin pero nasa loob ka na pala ng bahay nung nang-imbita sa'yo? Dapat ang babae, malinis sa bahay, malinis sa katawan. Alam niyo po, dapat ang babae bago mag-asawa, marunong munang maligo ng tama. Huwag kang mag-aasawa nang hindi ka pa marunong maligo ng tama. Alam niyo po, kaya nga dapat sa mga kabataan lalaki, sa mga young pro natin, ha, tandaan nyo, huwag kang pipili ng puro ganda lang. Kasi baka ang bangon niyan, puro epekto lang yan ng cologne. Baka pag nawala yung epekto ng cologne, amoy sinigang na bayabas yan. Huwag puro ganda hanapin mo. Sa mga kabataang lalaki, huwag kang pipili ng puro postura lang. Totoo ba may mga ganon? Na puro postura lang yung alam sa buhay. Baka sa kanila yan, hinigaan lang yan, hindi pa maligpit. What's the point? Una, tandaan nyo po, sa mga kababaihan, hindi choice ang maging malinis at organize ang isang asawang babae. Role mo yan sa buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na kung kailan ko gustong maligo, doon ako maliligo. No. Pag may asawa ka na, lalo na may asawa ka na, tungkulin mo yan na maging malinis para sa asawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na marami akong ginagawa, wala akong panahon maglinis ng bahay. No. Role mo yan sa buhay. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi optional na maging malinis sa buhay at sa bahay ang isang babae. Kasi nga sa ayaw at sa gusto mo malaki, pwedeng maging impact ng pagiging burara ng asawang babae sa relasyon nilang mag-asawa eh. Totoo po ba may impact yon? Pag ang napangasawa mo, may impact sa relasyon niyo. Pag ang napangasawa mo, hindi marunong maglinis ng katawan, hindi marunong maglinis ng bahay. Sa ayaw at sa gusto mo, malaki pwedeng maging impact ng pagiging burara ng asawang babae sa gaan o bigat ng buhay. Sino po aminado? Parang ang bigat ng buhay pagka ang asawa mo napakaburara. Napansin niyo yan? Parang ang hirap umuwi ng bahay pag alam mong pag uwi mo, ang dumi ng dadatnan mo. Napansin niyo yun? Napakalungkot na minsan,
hindi ito nabibigyan pansin ng ibang mga kababaihan na ang laki na pala ng nagiging impact nito sa kanilang relasyon. Sa ayaw at sa gusto mo, malaki pwedeng maging impact ng pagiging ng asawang babae kung uuwian ba siya o hindi ng asawa niyang lalaki. Alam niyo po, kaya may mga lalaki, sa halip umuwi, mag-i-stay na lang sa trabaho kasi pag uwi niya, iinit lang ang ulo niya. Totoo ba nakakainit ng ulo yung pag-uwi mo, ang dumi-dumi ng dadatnan mo? Wala pang pagkain, pero yung asawa mo, ang daming pinopost sa TikTok, sayaw ng sayaw doon sa TikTok. Naalala ko yung sabi nung tiyahin ko na taga Quezon Province, sabi niya, dito sa amin, ano tawag niya sa tutoy, sabi niya, dito sa amin, di bali hindi narunong nasaing, basta narunong nasayaw. Ganon sila kasi nga sa bandang, ano na yan yung Batangas, Laguna, Quezon, mahihilig sila doon sa mga sayawan, sa mga simpleng okasyon, may sayawan doon sa mga barangay. Sabi nila, di baling di narunong nasaing, basta narunong nasayaw. Ayos na daw sa kanila yung ganong mga dalaga. So, alam niyo po, nagbabago ang panahon. Ngayon, hindi pa pwedeng laging ganon. Dapat ang asawang babae, alam gampanan, yung dapat niyang gampanan sa kanyang asawang lalaki. So, now, kung may role ang tatay, ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ano naman ang role ng anak sa pamilya para sa ikatatatag ng pamilya? Alam niyo po, simple lang. Honor your parent, igalang mo ang iyong mga magulang. Sa mga kabataan, ito yung pangunahing role na binigay sa iyo ng Diyos sa pamilya mo. Igalang ang mga magulang. Malaki ang positibong epekto sa buhay ng anak ang paggalang sa kanyang mga magulang. Totoo po ba yan? Napakalaki ang pwedeng maging magandang impact nito sa iyo pag marunong kang gumalang sa mga magulang mo. Malaki ang positibong epekto sa buhay ng isang anak o yung paggalang ng anak sa kanyang mga magulang. What's the point? Una, mas bumibilis, tandaan niyo po sa mga anak, mas bumibilis ang pagtanda ng isang taong walang pera. Totoo po ba yan sa mga magulang? Nakakabilis ng pagtanda yung walang pera So ano ibig sabihin nito? Paano ba dapat igalang ng kanyang mga anak ang kanyang magulang? Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, nakakabilis ng pagtanda yung wala kang pera Nakakabilis ng pagtanda yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakainin mo bukas Totoo ba yan? Pansinin nyo, may mga tao pag tinanong mo yung edad, 40 pa lang, pero pag tinignan mo, parang magnunubenta na. Napansin nyo yun? Magugulat ka pa pag narinig mo yung edad Bakit? Kasi ito po ang realidad sa buhay. Mabilis makatanda yung wala kang pera. Mabilis makatanda yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakainin bukas. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ipanggagamot mo bukas. O hindi mo alam kung ano yung gagastusin mo sa kinabukasan. Kaya nga, sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, part ng pag-honor sa magulang, yung maabutan mo ng pera, magulang mo on a regular basis Hindi yung kung kailan lang bilog ang buwan at saka ka magkakaisip na abutan ng magulang mo, hindi ganon. Part ng pag-honor sa magulang na maabutan mo sila on a regular basis. Kasi nga, ipinapakita nun pag-abot mo ng regular sa magulang mo na part siya, kasama sila sa priority mo. Kapag ka on a regular basis mo silang inaabutan, pinapakita mo lang na part sila ng priority mo. Kasama sila sa priority mo. Part ng pag-honor sa magulang, yung mapakain mo sila na mga gusto nilang mapakain lalo na sa panahon ng kanilang katandaan.
Sino po rito sa mga anak, gustong-gusto mong naaabutan ng pera magulang mo? Ay mga magulang, wag na natin tanungin. Gustong-gusto nila talagang abutan. Kahit hindi mo tanungin, gustong-gusto nila yun. Totoo po ba? Sa mga magulang? Parang nagpa-plastikan pa tayo. Sino rito gustong-gustong abutan ng anak? On a regular basis. Kasi nga, iba yung regular doon sa kung kailan lang magustuhan eh. Pag regular, ibig sabihin, kasama ka doon sa priority niya. Kasama ka doon sa iniisip niya. Kaya nga, mapapalad yung mga magulang na may mga anak na on a regular basis, sinusuportahan sila. Yung mga nasa abroad, sino rito yung mga regular pinadadala ng mga anak nila. Alam nyo, ang palad nyo sa mga anak nyo, mapapalad kayo, pero alam nyo, mas higit na mapalad sila sa ginagawa nila. Alam niyo po, sino rito sa mga anak, pangarap niya na regular niya mapakain yung mga magulang niya ng mga gustong makakain nila. Lalo na doon sa kanilang katandaan. Hindi dahil gusto mo na silang mamatay, kundi gusto mong matikman nila yung gusto nilang matikman sa buhay. Alam niyo po, sino rito, malinaw sa kanya, part ng pag-honor sa magulang yung mabili mo ng gamot yung mga magulang mo. Alam niyo po, huwag nang maging issue sa mga anak, huwag nang maging issue sa iyo kung naging ideal ba siya o sila o hindi. Huwag nang maging issue sa iyo kung naibigay ba nila lahat ng gusto mo o hindi. At huwag nang maging issue sa iyo kung kasalanan ba nila o hindi na hindi sila nakapaghanda sa kanilang pagtanda. Tandaan niyo po, kung nandoon na sila sa ganong sitwasyon ng kanilang buhay, wala ka nang magagawa doon. Panghawakan mo na lang yung prinsipyo ng salita ng Diyos na what you sow is what you reap. Ano mang itinanim mo, aanihin mo. Sino po naniniwala? Lahat ng mabuting itinatanim mo sa magulang mo, aanihin mo. Totoo ba yan? Panghawakan mo na lang yung prinsipyo ng Diyos, ng salita ng Diyos, na to whom much is given, much is required. Kaya ka pala pagpapalain ng Diyos ng marami. Kasi gusto ng Diyos, ikaw ang maging channel niya ng blessings para sa mga magulang mo. Tandaan nyo, kaya ka pala pagpapalain ng Diyos kasi gusto niya, ikaw yung maging channel ng blessing para sa mga magulang mo. At panghawakan mo na lang yung prinsipyo ng salita ng Diyos na honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Maniwala ka, lahat ng anak na mapag-honor sa magulang, pinagtatagal ni Lord ang buhay. Maniwala ka, lahat ng anak na mapag-honor sa magulang, pinagaganda ng Diyos ang buhay. At maniwala ka, lahat ng anak na mapag-honor sa magulang, hindi pinababayaan ng Diyos. So church, this is the message of the Lord for this morning. Kumusta po ang ating mga pamilya? Bilang asawang lalaki, nagagampanan mo ba yung role mo sa iyong asawang babae? Nagiging kasiyahan ka ba ng buhay niya? Siya ba yung lagi mong pinipili? At ikaw ba yung unang-unang nagpoprotekta sa kanya? Bilang asawang babae, nagagampanan mo ba yung role mo sa iyong asawang lalaki? Payapa ba buhay niya pagkasama ka? Naiingatan mo ba pangalan niya? At nananatili ka bang malinis sa katawan, sa bahay, sa lahat ng area na dapat malinis ka? At bilang anak, nagagampanan mo ba role mo bilang anak sa mga magulang mo? Na isa sa buhay mo ba yung totoong pag-honor sa kanila? Hindi na ba issue sa'yo yung abutan sila ng pera? Hindi na ba issue sa'yo na pakainin sila ng gusto nila? Hindi na ba issue sa'yo na ibili sila ng gamot? Again, lahat ng anak na mabuti sa magulang,
pinatagal ni Lord ang buhay. Lahat ng anak na mabuti sa magulang, libo-libo yung anghel na laging pinagbabantay ng Diyos sa kanila. At lahat ng anak na mabuti sa magulang, laging pinagaganda ng Diyos ang buhay. Sa huli, tandaan mo, ikaw man ay asawang lalaki, asawang babae o anak, ang pamilya ay sagrado regalo ng Diyos na di dapat sinisira, sinasaktan, at pinagkakaitan. Pinakamagandang regalo ng Diyos ang pamilya natin. Kaya hindi dapat saktan, hindi dapat hayaang maghirap, hindi dapat hayaang masira. Minsan lang sila na makakasama sa buhay. Kaya habang kasama, gampanan ang role na dapat gampanan bilang bahagi ng isang pamilya. Let us pray. Sa umaga po ito, binabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan. Salamat sa amin tinanggap na mensahe. Maisabuhay po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. God bless po sa inyo lahat.